nagsisilbi sa katungkulang ito ng 18 taon. Opo. Okay. Dahil dito, halos lahat ng iba pang mahistrado ng kataas-taasang hukuman na lahat sila ay mas matanda ang gulang sa inyo. Hindi ko sinasabing mas matanda na sila. Mas matanda ang gulang sa inyo ay mawawalan na ng pag-asa na umabot pa sa kataas-taasang katungkulan sa hudikatura. Dahil dito, ang inaalala ko lamang, kayo kaya na siyang pinakabatang mahistrado, kung matatalaga bilang punong mahistrado, ay hindi kaya maging isang suliranin nyo ang sitwasyon na ito, na kayo ang pinakabata, makukuha nyo kaya ang paggalang, kooperasyon, at pagsunod ng iba pang maestrado sa kataas-taasang hukuman? Ang lahat po kaming maestrado sa Korte Suprema, iisa lang po naman ang sinumpaang sa panunungkulan. Okay. Iisa lang po rin ang konstitusyon na aming ini-interpret. At iisa lang rin po ang intensyon na i-render ang justice. No? Mm-hmm. Ang pag-preside po sa mga taong nakatatanda sa akin, hindi po bago sa akin. Mm-hmm. Nung 39 years old po ako, ako lang po yung babae na itinalaga na maging miyembro ng 25-member Preparatory Commission on Constitutional Reform. Young female, the only female. Okay. I was unanimously elected to be the chairman of the steering committee. Okay. And in the plenary sessions, the various committees po, yung 7 mga committee yata, they come together and nagsasubmit po sila ng drafts at pinagdedebatihan ho. Paano ayusin upang maging logical, consistent, the philosophy guides, everything. Ang chairman po ng commission na po yun ay isang retired Chief Justice. He was at that time 71. Okay. I was 39. Ang pinaka may edad po na miyembro ay isa din pong dating justice, din dating ombudsman natin, si Justice Vasquez po. Opo. Yes. He was 86. Okay. So, yung dati pong Prime Minister ng Pilipinas, longest serving Prime Minister, he was 69. And not a single one of them expressed any hesitation in giving the leadership mantle to me in presiding over those plenary sessions. Ang ginagawa ko po, mayroon po akong nakita ko pong kakayanan na makinig ng husto sa punto de vista ng isang partido at hanapin ang middle ground, hanapin ang solusyon. Okay. And they respected that. They respected the efficiency of my presiding over the steering committee. And then it is always in plenary. So lahat po kami nandun. To such an extent that they appreciated the work that allowed them to, all of us po, to finish 15 days ahead of schedule. And ito pong mga napakabibigat na mga pangalan na ito, ano po, in-entrust po nila sa akin ang trabaho ng pagsulat ng executive summary. In other words, to convey the essence of what they wanted to see in constitutional amendments of the economic provisions of the Constitution. So, ni minsan po, wala pa ho ako na sitwasyon na nakikita na nagsabi sa akin, hindi mo kaya yan kasi bata ka. Ang na-experience ko po is paggalang. Paggalang po. Kasi po kung mga professionals naman po lahat, naiintindihan naman po nila ang ibig sabihin ng opisinang yun. Ngayon, yung doon sa sinasabi po nating maari pong yung mga mas nauna sa akin ay mawawalan po ng oportunidad. Noon pong dati, ang field of choice, maliit lamang po, pero masyado na pong nagbago. Pinag-isipan ko po, bakit nagbago? Kasi kung isipin nyo doon sa, kung 20 po yung mga nominees nyo, hindi naman po ako junior compared to those 20. In fact, I am more senior than the 14 others. So in the context of the fact na hindi naman po mukhang ang appointing authority
is not willing to be bound by the traditions. At wala po sa kamay ko yun eh. Wala po sa kamay ko ang mag-determine ng fate ko. Wala po sa kamay even of the collective decision of the entire magistrate membership in the court. Even if we make a uniform resolution conveying our sins, it is not ours. It is constitutionally designed such that it is not ours. So am I depriving anyone of opportunity? Who am I to do that? What am I is just an option. And the option is so broad. So it is not out of any sense of entitlement po. It is just that some values needed to be put in the debate that I am here. I don't even know what is going to happen after this interview. Thank you po. Thank you very much. Now, dahil wala na po tayong oras, itatanong ko lang po sa inyo itong mga katanungang na-receive namin from email and Twitter. Babasahin ko sa inyo. From Karen Davila. Okay. Justice Sireno, please explain why your numbers on just compensation for owners of Hacienda Luisita are more than double. Okay. Unang-una po, wala pong numbers. Yan po ang myth. Yan po ang nangyari nung kasagsagan ng gulo sa politika po. Not a single one put as an issue before the court the numbers that are to be applied in Hacienda Luisita. Okay. Maaari ko po bang paano yung proseso ko po ng pag-iisip noon? Okay. Maari, alam niyo ho, nung July, talo po ako, no? Yung majority sinabi, allow the referendum to be conducted on the stock distribution option even though we find many illegalities in it. Matindi po ang aking pagtutol doon. Sabi ko, kung masyadong illegal, paano natin masabing pwedeng umusad? Okay. Illegal po, illegal. Hindi po natin pwedeng sabihin, pwedeng i-validate by a vote. Kasi ang batas naman ho, hindi yun natin pwedeng kino-compromise. Okay. Ang sinabi ko po, kailangan pong i-distribute immediately. At that point, we were only just talking about the stock distribution option, whether we can uphold it or not. Ano po? And then, dahil sa ganun ho ang debate, wala hong factual issue kaming inisip kung ano-an talaga ang just compensation. But as the time went on and the discussions were progressing, in November, tiningnan ko po yung uniform jurisprudence natin. At sinabi ko po na simula nung na-approve ang regulations at ang batas on CARL, uniform po ang jurisprudence natin na may formula po ang just compensation na may mix of agricultural output together with the neighboring lands. In other words, ang binigay ko po doon ay formula na uniformly applied. So, bigla na lamang pong lumalabas sa media yung 10 billion. Hindi po namin ever napag-usapan kung magkano talaga. In other words, pumasok na po yung mga feed from the outside. It is not on the record. And I have never advocated anything higher than what the uniformly followed formula in all our jurisprudence has said. So, alam ko na po na parang nagagamit na po yung issue na yun. Ay, tingnan nyo naman po, kumakampi po. Hindi po, killing yun eh. Kasi, ako pa nga ho ang nag-push na i-distribute kaagad at hindi ho namin i-validate. Hindi po namin pwedeng i-validate ang stock distribution option. Ngayon, kung i-distribute, sundin po ang formula. Ganun lang pong kasimple yun eh. Marami na pong nagsabing ganito, ganyan. Tayo pong mga justices, Justice Lagman, hindi naman tayo pwedeng mag-respond sa media, kung ano sinabi, wala ho akong oportunidad na sabihin, wala sa record yan. Pero nung pinakahuli ko hong concurring and dissenting opinion nung Abril, sinabi ko po yun. Wala po sa record at all. Halugugin nyo kung magkano yung figure na dapat talagang bayaran sa Hacienda Luisita. In fact, ang sabi ko, maari po niya kayang tingnan yung record. Ang gusto ko na, mas maganda sana ho talaga kung at that time na na-pass yung Agrarian Reform Law, tinanggap po ng ating legislatura na it may be partially confiscatory so that government can afford it. In other words,
move. If it's going to be a social justice program, then some sectors of society who are really wealthy will just have to accept na talagang partially confiscatory. Hindi ho naging ganun eh. Ang policy po ng Congress is to give just compensation at market value according to agricultural production formula. Yun po ang naging Kaya, sinundan po natin yan. Bakit naman po na in this particular case, gagawa pa tayo ng exception for the first time? Hindi ko nakikita kung bakit eh. So, pinaliwanag ko po yun dun sa aking dissenting third opinion on Hacienda Luisita, na wala ho talagang katotohanan ni Conte yung nais kong pahirapan ang magsasaka. In fact, dun sabi ko, regardless of the issue of just compensation, distribute. Kasi yun ang mandate ng batas, i-distribute na po. Okay, salamat po. Dalawa na lang po ito. Napakarami nitong tanong sa inyo pero aabutin tayo ng gabi pag tinanong ko lahat. Dalawa na lang po ito. Justice Sereno, Justice Abad the other day gave his docket output. Now, what is your output in terms of decisions this year? Okay po. Alam nyo, nung nagsimula po ako, ang opisino pong binigay sa akin ay ito. Ito. Ang akin so, pong... memorable pala itong Opo! lugar nito. Dito po ako in-interview noong 2010, maalala nyo po, Justice. Tapos dito rin po ako nag-umpisina. Kaya po kayo nung nag-interview po kayo sa taas kayo. Oh, yes. Diba? Na-eject ko po kayo. Oo nga. Ang akin pong chamber, hinati lang po ng isang blackboard. Andito po ako. I see. Isipin niyo po ang sitwasyon ng isang justice na ganun po ang kondisyon. So, yung pangangapa ko sa trabaho, nagdagdagan po ng hirap ng physical facilities. Okay. So, nagsimula po nagkaroon po ako ng tunay na opisina nung Mayo. Nitong 2011. Okay. So, isang taon hong ginawa ko yung mga kailangan gawin. So, ang akin pong akin pong production, maaari po ako magbasa ng statistics, no? Nagpadala ho ako kasi ng updated figures. Kasi ang nangyari, nag-usap po kami ng staff, ano ba ang talagang tama? Kaya nung July 17, binigay ko po ang figures sa inyo, no ho? Tung May 2011 up to May 2012, may 451 decisions, signed resolutions, dispositive minute resolutions, and separate opinions po ako. At umangat ho ng malaki yun, nung June 2012, naging total of 529. Okay. So, ang average monthly output ko po ay 45 of all those collective outputs, and then tumaas po ng 48. Okay. Ngayon, matapos po nung decision writing break namin, nag-hit po ako ng historic high. Yung aking monthly output po ay naging 78 po. Wow. So, dun sa 78 po, kung hindi po ako nagkakamali, 27 full-length decisions po yun. So, in other words, kumbaga yung isang makinang yun naman po, yung nakaarangkada po na tawag natin. Nakaintindihan ko yun. Opo, salamat po. So, kumbaga sa makinang umarangkada. Opo. Okay. In terms of numbers po, napaka-hopeful ko po na at the end of the year, yung aking case output po, wala ng aged case. Okay. Inuna ko po kasi yung pinaka-luma na kaso na napakahirap, yung mga files po ng isang buong trolley. Wow. Gaya po ng kaso po na kasama po ng si Honorable Musngi po. Ano po yun? Alam niyo po yun, 2002 po. Ako po ang pangwalong ponente. So, ito po yung mga kasong pinagpasapasahan. Doon sa pong isang kaso na inattach ko po sa inyo, yung Urban Bank, Magdaleno Peña versus Urban Bank, ako po ang pang-15 ponente. So, at nandun po yon noong 2001 pa. So, matagal po rin ang ginugol ko doon sa mga luma, napakahihirap na mga kaso. Kasi, the longer it stays, the more the sense of injustice felt by all parties intensifies. Ito na lang po ang pangalawang katanungan na nakita ko dito sa Twitter. Justice Sereno, what is your opinion on the insider-outsider issue in the